Hello, shout out to everybody. So, ito guys, yan ang nangyayari ngayon. Very, very dangerous, very disgusting moment that happen in our country. Hindi maaaring papatayin na lang tayo ng ating gobyerno kung meron tayong complaint. Dahil sa dami ng mga kabulastugan na nangyari ngayon, pa sa PCSO, sa ating crimes na nangyari ngayon na maraming mga pinatay ng mga inosente at sa nagmamahalan ng mga bilihin at sa nagmamahalan ng mga pamasahe, grabe ang mahal at ang Pilipino po ang nagdurusa dito. At ngayon, dahil tumatanggap sila ng billions of dollars, billions of money from other countries at wala silang ginawa, wala silang action dito sa nagmamahalan ng mga bilihin. Kawawa yung mga Pilipino natin. Binoto natin sila para magserbisyo ng tama, magserbisyo ng maayos sa atin with dignity and integrity from their hearts. Hindi po sa kanilang intensyon kung ano ang gusto nilang gawin sa bansa. So napaka-awkward po. This is very disgusting in our country as a democratic country. At ngayon sa nangyayari ni Maharlika na papatayin siya sa mga taong ito ng taong government dahil sa mga banat niya, dahil sa hindi na talaga katanggap-tanggap. That is not acceptable to our people, to our constitution and to our country ang mga ginawa nila ngayon. So kailangan umaksyon na tayo dito guys. Kailangan talaga. Kasi wala na tayong boses. Our government is powered by the people. Tayo yung boses ng ating gobyerno. Tayo ang nagbibigay nila ng power. Kaya makapangyarihan sila ngayon. Pero pag kukunin natin yan at mag-people's power tayo, wala na yan sa mga ginagawa nilang hindi maganda at hindi mabuti sa ating country. At dapat nating pananagutin ang gobyernong ito. Yun ang totoo guys. At ngayon, pakinggan ninyo si Maharlika. Right. Mga kababayan, mainit ang ating issue ngayon. Paki-share ninyo, Miss Ina. So, thank you for being there. So, actually, kanina pa dapat tayo mag-vlog. Kaya lang, galing po ako sa police kung saan pinablatter o nireport ko si Lisa Ahas Araneta Smugs. Okay? Dahil napag-alaman ko, mga kababayan, na nagpapadala, ngayong holidays ay nagpadala si Lisa Smugs ng mga tauhan niya dito. Hindi na lang natin papangalanan ang mga pinadala niya dito, pero isa sa nandito ngayon ay si Melquiades Robles ng PCSO. Napag-alaman natin, mga palangga, hindi natin alam kung ang ginamit ba niyang pagpunta sa Amerika ay ang regular passport niya o ang kanyang diplomatic passport. Kasi pag diplomatic passport, pwede sila magdala ng perang sandamakmak para ibayad sa hitman o sila mismo ang hitman. At kapag nata-target nila ako, ay lilipad sila pabalik ng Pilipinas. Alright? So, napag-alaman natin mga kababayan, hindi lang iisa ang mga nandito ngayon na mga taong gobyerno ni Lisa Smugs. At may dalang huge amount of money. Kailangan malaman ng taong bayan at ma-preempt ang kahayupan ng babaeng ito. Tangin na ka, pinablatter na kita. Nireport na kita dito sa Amerika ngayong araw. Nireport ko mga kababayan ang pangalan ni Lisa Smugs at lahat ng mga possible niyang, mga posible niyang gagamitin na tao. Hindi na lang natin sila babanggitin ng pangalan, pero mahaba ang listahan ko na nireport po natin kanina sa Los Angeles Police. Okay? Na kapag may nangyari sa akin at ang napag-alaman kasi natin mga palangga na informante galing sa ating puting ahas sa Pilipinas, mga kababayan, ay nagpapa-surveillance dito si Lisa Smugs. So, hindi natin alam kung sino sa inatasan ni Lisa sa dami niyang pinadala, kung sino ba ang magbabayad sa hitman. Si Melquiades ba? O kung sino pa man. Okay? Kasi hindi lang isang tao ang nag-confirm sa akin na may mga nagbabakasyon ngayon dito sa Amerika. Bakit ka magbabakasyon? Actually, isa yan sa statement ko kanina sa police na sinasabi ko doon na ang mga, like tayo mga Pilipino, pag Pasko, di ba? Pasko, Disyembre, di ba? Dapat nasa mga pamilya natin tayo. Itong mga taong inutusan ni Lisa Smugs na what? Magbakasyon? Mag-hire ng hitman at kung ano pa man. Ang pamilya nila ay nasa Pilipinas. So, in-explain ko ito mga palangga. Kasi, isa dun sa mga question, yung suspected, you know, yung ano yung mga suspected crime, okay, na pwede niyang gawin sa akin.
So, inilitan niya ko doon, mga palangga. Actually, sinabi ko doon sa aking report na napag-alaman ko, galing ito sa informante ko, sa aking mga puting ahas sa Pilipinas, na ito ang pwede nilang gawin. Naloka nga sa akin, is this the first lady? Ang sabi ko, yes. So, pinakita ko yung mga pictures namin. Sabi ko, I was their supporter. Sabi ko, I supported them since 2015. So, pinakita ko lahat yung information na in-invite nila ako sa kasal, picture, lahat. Isinalansan ko po sa police blotter ko, police report ko. Para kapag may nangyari sa akin, mga kababayan, alam ng gobyerno ng Amerika na wala akong kaaway dito sa Amerika, kundi ang gobyerno sa Pilipinas na kinikriticize ko. So, ipinalawanag ko lahat kung paano ako nag-start na makilala itong mga taong to at na-amaze yung nag-asikaso sa akin na police na-amaze dun sa mga pictures na pinakita ko. Naniniwala siya na hindi ako nabubuang na sinasabi ko kilala ko ang First Lady Ahas. Sabi ko, here's our pictures during this, during that, da-da-da-da-da-da-da. Sabi ko, I went back home during the campaign, da-da-da. Lahat inipinilawanag ko, mga kababayan. Kasi ang pera ng bayan na ninanakaw ng buwaka ng inang lisang yan, kayang kumitil ng buhay yan. At hindi natin sila bibigyan ng chance. Nakikitilin nila ang buhay ko ng ganun-ganun na lang. Kaya kailangan malaman ng buong bayan, si Kuting, si Marcos Jr., akala ninyo, ang drama nila ay abala sa mga pagganyan-ganyan, pero gumagapang sila hanggang Amerika dahil gigil na gigil sila sa akin. Hindi nila ako kayang gipitin dahil hindi nila ako hawak. Dahil kung sa Pilipinas lang, ay kaya nila akong pugutan ng ulo dyan, mga palangga. Dahil nasa kanila lahat ang power. So ngayon, nagpapadala sila dito ng magsusurveillance sa akin. At yan, mga kababayan, kailangan ninyong malaman at kailangan din malaman ng gobyerno ng Amerika, ng mga polis, and even the immigration, I reported them. Nireport na kita, Lisa, tang ina ka. Akala mo, kahit first lady ka, inireport na kita sa immigration. Inireport ko na lahat ng mga posible mong alipores. Inilitanya ko lahat ang mga pangalan ninyo. Dahil oras na gumalaw ang mga kademonyohan ninyo. Recorded ito naririnig ng buong bansa, buong mundo ang boses ko. At wala akong kaaway, mga kababayan, kundi ang pagkikriticize ko sa hinayupak na gobyernong itong sinuportahan kong binudol kayo. Ito ngayon ang ganti nila sa akin dahil hindi nila ako kayang bilhin. Naalala nyo nung, kinausap ni Smugs si Taberna para kasuhan ako, di ba? Kaya kasuhan ako dyan sa Pilipinas. Kasi gusto nila akong gipitin. At ngayon, pinapagana ng buwakang inang babaeng niyang hayop na yan, na dapat wakasan nyo na, Pilipino. Nagpapapunta ng mga tao dito para mag-surveillance, mag-stalk. Actually, stalking is, punishable here in the US. So, kung gumagapang kayo pa ilalim, okay, inireport ko na kayong lahat. Inireport ko na ang mga pangalan ninyong lahat. Inilatag ko na lahat ang mga posible mong gagamitin, Lisa Smugs. Akala mo, kaya mong bilhin ang lahat ng tao? Pwes, hindi mo mabibili ang lahat ng tao dito sa Amerika. At magpapadala ka dito ng hitman? May bit-bit na huge amount of money gamit nagkukubli sa diplomatic passport, diplomatic immunity. Alam mo, magwawagay ka, buwa ka ng ina ka. Dahil oras na may mangyari sa akin, alam na ng taong bayan na ikaw ang demonyo. Okay, but hindi ko kayo hayaang magwawagi. Mga kababayan, hindi natin hayaan ang mga hayop na ito. So kung pagapang sila na parang ahas, Swiss ahas yung mga yan, pumupunta sa Amerika at naghahanap ng what? Hitman? O sila na mismo ang titira sa akin at lilipad pabalik ng Amerika? Pues Lisa, hindi ka makakaligtas. Akala mo kahit magwagi ka sa iyong kahayupan, makakaligtas ka sa krimen na gagawin mo. Hindi ka makakaligtas sa Diyos at sa bayan. Dahil dyan sa krimen na ginagawa nyo sa Pilipinas, hindi ka makakaligtas. Hindi ka forever yan. Sabi ko kasi ilulubog kita sa kumunoy. Hindi ko hahayaang magwagi ang kahayupan nyo ni Kuting at 10 na mga smuggler at polboronic mong kasabwat. Dahil imagine niyo mga kababayan, may pinalabas sila na
nahulihan ng pangpa-jarbog na si Amit Chandiramani na may property dito sa Malibu. Oh, maaring what yan ay may mga contact dito ng mga tutorials sa Amerika. It's okay. Lalabanan kita. Lalabanan kita. Wala man akong billion pesos. Wala man akong pera, mga kababayan. Pero lalabanan ko sa katotohanan. Lalabanan ko sa tama yang hinayupak na babaeng ito. So ngayon, mga kababayan, yan, dahil galit na galit siya sa akin, galit na galit sila sa akin, dahil nailalabas ko yung mga impormasyon ng pagnanakaw nila. Natakot sila sa video, sabi ni Mickey Bad Girl. Kung di ka naman siraulo, kung di ka pa naman mudlo, budod, lahat ng kaibila nasa iyo na. Wala sa akin ang video. Nandyan sa tabi-tabi mo lang.